So ito na mga kababayan, nako po, ito na po ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Iglesia ni Cristo mga kababayan nahaharap po ngayon sa napakalaking iskandalo. Matapos po ang nangyaring pagpaslang mga kababayan dito sa kilalang stand-up comedian na si Gold Dagal. Para po sa mga hindi nakakakilala kay Gold Dagal mga kapatid, ito po yung kilalang stand-up comedian a year ago na nag-viral mga kababayan matapos niyang birahin ang tagapamahalang pangkalahatan ng INC na si Eduardo Manalo. At isa pa dyan mga kababayan, naging viral din yung line niya dati mga kapatid na cool to. Na kung saan mga kababayan para bang pinapatamaan niya ang Iglesia ni Cristo na isang kulto di umano mga kapatid. Matapos po ang nangyaring viral video na yon mga kababayan nitong ni Gold Dagal, ay marami pong mga INC mga kapatid ang galit na galit sa stand-up comedian na ito. To the point mga kababayan na kaliwat ka ng death threat na po, hayag lantarang pagbabanta na po sa mga social media mga kapatid ang kanilang ipinarating dito kay Gold Dagal. At maging sa mga comment section mga kababayan, sobrang dami po talagang mga nagko-comment mga kapatid sa kanyang video na talagang masasabi nating death threat lahat mga kapatid. At yun na nga, after matapos ang isang taon, kung hindi ako nagkakamali mga kapatid, ito na po ang nangyari sa kanya. Noong nakaraang March 15 mga kababayan, ay pinaslang po itong si kapatid na stand-up comedian na si Gold Dagal. Kawawa naman Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update. So ito na nga ang balita mga kababayan galing po sa interaction ng News 5. Tribute and calls for justice poured in stand-up comedian Gold Dagal, known for his socially relevant commentaries and advocacy for human rights following his untimely demise. Sabi dito, report said the personality was shot dead in Pampanga on Saturday, March 15. Dagal was known, ito mga kapatid Dagal was known for his joke about the Iglesia ni Cristo. Nako po. About the Iglesia ni Cristo and his social commentaries on human rights and abuse of authority. So isa nga itong si Gold Dagal mga kababayan sa tumutuligsa sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating gobyerno at isa din po siya mga kapatid sa mga bumira sa Iglesia ni Cristo sa pamamaraan niya ng sa pamamagitan mga kapatid ng kanyang paggawa ng mga jokes lang kung saan mga kababayan yun talaga ang na-highlights sa pangalan ni Gold Dagal, yung kanyang pagbira mga kababayan yung binira niya si Eduardo Manalo at tinawag niyang kulto. 'Di ba? Yun yung na-highlights talaga mga kapatid na kung saan pag sinabing Gold Dagal, automatic yan mga kababayan ang marirecall agad ng mga fans at mga taga-suporta nito ay yung jokes niya kay Eduardo Manalo. So yun na nga mga kababayan, after a year matapos ang nasabing jokes na ginawa ni Gold Dagal at matapos ang mga pagbabanta, mga death threats na na-receive niya mga kapatid doon, particular doon sa kanyang ginawang jokes. Ito na nga ang nangyari mga kababayan kay Gold Dagal. Pinaslang po siya mga kapatid noong nakaraang March 15 at isa po sa pinaghihinalaan ng taong bayan at mga fans at taga-suporta nito ni Gold Dagal mga kapatid ay ang Iglesia ni Cristo. Yun po mga kababayan kasi yun lang po ang nagbigay sa kanya ng napakaraming death threats mga kapatid. Matapos nga niyang isali at birahin sa kanyang jokes itong si Eduardo Manalo at tawaging kulto ang Iglesia ni Cristo. So dito mga kapatid, makikita natin dito sa sa comment section mga kababayan sa Facebook na walang ibang tinutukoy dito or walang ibang kumbaga pinaghihinalaan ng mga taga-suporta nito mga kapatid kundi Iglesia ni Cristo. At merong isang comment dito mga kababayan na kung saan mga kapatid kumbaga medyo may laman yung kanyang sinabi particular dito sa nangyaring pagpaslang kay Gold Dagal. Sabi dito mga kababayan ni Don G. Soriano, sabi dito, life's choice
That's the consequence for what he has done. Let that be a lesson. Is it worth it, no? To lose your life for a few cheap jokes? In this case, he deserved it. 'Di ba? So dito mga kababayan, ito agad yung pinaka-comment dito na nag-quote ng aking attention mga kapatid, na masasabi kong baka nga totoo yung hinala ng taong bayan, no? Na baka nga may kinalaman dito mga kapatid ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito mga kababayan, paglilinaw lang po ha. Wala po akong masamang tinapay sa INC mga kapatid. Kanya nga lang mga kababayan, marami na rin kasi mga insidenteng ganito mga kapatid, na kung saan na-involve ang Iglesia ni Cristo at alam niyo yun, automatic mga kababayan, merong mga buhay talaga ang nawawala kaagad. No? Kung matatandaan nyo rin mga kababayan, during sa time ni former President Duterte, nag-viral din po mga kapatid ang nangyari nitong pare na ito na si Father Richmond Oli or Noli, no? Na kung saan mga kababayan, matapos di umano itong kanyang ginawang pagbunyag mga kapatid sa mga nangyayari diyan sa Iglesia ni Cristo, nakatanggap din po itong si Father Richmond mga kababayan ng iba't ibang pagbabanta sa kanyang buhay. No, noong tawag nga nito noong 2018 mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali sa taon, no, ipinaslang nga po itong si Father Richmond, no, at ang hinala ng mga Katoliko mga kababayan, itong ang pamunuan ng INC mga kapatid, no, ang isa sa nasa likod di umano, no, ng pagpaslang kay Father Richmond. Pero later on mga kababayan, merong mga nagsasabing kumbaga nag-self-confessed mga kapatid na di umano'y sinasabing hindi daw sila miyembro ng Iglesia ni Cristo at dahil daw sa isang tawag nito, dahil daw sa kumbaga may paghihiganti mga kapatid na nangyari, no? Kaya napaslang itong si Father Richmond. Ngayon mga kababayan, magpahanggang ngayon mga kapatid ay hindi pa rin naki-case close ito dahil parang hindi yata pinapaniwalaan ng nakararami mga kababayan, no, yung ibinigay na dahilan ng mga nag-self-confess na mga kriminal mga kapatid na pumaslang dito kay Father Richmond, no. And nakapagtataka pa doon, bakit di umano nag-voluntary surrender sila at voluntary silang nag-confess mga kapatid matapos yung incidenteng yon. Kaya may mga speculation din ng time na yun mga kababayan na lumabas na kung saan di umano yung mga nagsabing self-confessed ay binayaran di umano mga kapatid ng INC, no, para ilihis, no, yung paratang ng mga Katoliko na di umano sila ang nasa likod ng pagpaslang dito kay Father Richmond, no, at pinagawa lang di umano ng kwento, no, provided na pinangakuan di umano mga kababayan ng INC yung mga nagsabing self-confessed, no, na sila na daw ang bahala sa pamilya ng ng mga nagpakilalang suspect, di ba? So ang ito agad yung naisip ko mga kapatid, itong issue agad kay Father Richmond, yung na-recall sa isip ko matapos nga itong nangyari kay Goldagal, no, na kung saan isa din po siya mga kababayan sa kritiko ng INC, no, na kung saan pinalipas lang ang isang taon yun na agad mga kapatid, di ba? Pumanaw na agad. Naging kwento na agad mga kababayan si Goldagal, no? And mga kababayan, ito po ang lagi natin tandaan. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa pagbira, no, sa mga sekta, no, sa mga relihiyon na politically motivated. Kasi mga kababayan, lagi po natin tandaan na itong mga relihiyon ngayon mga kapatid, na itong mga nagsusulputan mga relihiyon ngayon at nagpapakilala na sila di umano ang tamang simbahan ng Diyos. Diba? Natatawa talaga ako dyan Diba? Itong mga naglalakihang mga relihiyon mga kapatid na nagsusulputan ngayon, ito po ay mga politically motivated na mga simbahan. No, na kung saan ginagawa nilang puhunan mga kapatid yung kanilang sekta, no, para makakuha ng pera sa gobyerno. Diba? Makakuha ng pera pala sa mga politiko na gustong maupo sa gobyerno. I mean, real talk lang mga kababayan, real talk lang po mga kapatid. Yung mga simbahan, ito mga kababayan hindi ko sinisingle out dito ang INC
Hindi ko po sinisingle out mga kapatid dahil hindi lang po INC mga kababayan no ang simbahan na politically motivated. Diba? Marami din po mga simbahan mga kapatid ang politically motivated na kung saan ginagamit po ang kanilang dami ng kanilang miyembro no para kumita ng pera galing sa mga politiko. 'Di ba? Aminin na natin 'yan mga kababayan na yung mga ibang mga sekta talaga no nagpaparami sila ng miyembro mga kapatid para mas lalo silang kumita ng pera. Kasi nga mga kababayan, tuwing eleksyon no, number 1 po mga kapatid no na nilalapitan ng mga politiko itong mga naglalakihang mga sekta. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, masasabi ko lang po, mag-ingat-ingat po kayo no sa pagbira, sa paggawa ng mga jokes sa mga naglalakihang mga relihiyon na yan. Kasi nga mga kapatid, may kalalagyan talaga kayo. 'Di ba? May kalalagyan talaga kayo mga kababayan, no? And lagi natin tandaan na yung mga relihiyon dito sa Pilipinas mga kababayan, no, negosyo po 'yan. Negosyo po 'yan mga kapatid, no. Namumuhunan din po yung mga yung mga founding pastors diyan, mga founding leaders. Mga founding leaders mga kapatid, nabubulol ako. No, namumuhunan din po 'yan sila mga kababayan ano para lumaki yung kanilang kongregasyon at kumita ng milyon-milyon galing sa mga politiko tuwing eleksyon. 'Di ba? Yan ang realidad dito sa Pilipinas mga kababayan kung bakit ang daming nagpapakilalang mga relihiyon no sa ating bansa mga kababayan dahil po mga kapatid no gusto nilang pagkakitaan yung kanilang mga itinayong sekta. Realidad na sa Pilipinas yan mga kapatid. Kaya nga sinasabi na ang relihiyon dito sa Pilipinas ay negosyo. Kasi nga mga kababayan, totoo po talaga yan. Ako naniniwala ako dyan na ang mga relihiyon dito sa Pilipinas no ay negosyo po yan. And politically motivated yan mga kapatid. Kailangan silang alagaan ng mga nasabing politiko, 'di ba? Kailangan silang bigyan lagi ng mga pangangailangan nila. Nang sa ganun, tuwing election mga kababayan, sigurado na no yung boto ng isang politiko. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na ito no. Kung nagustuhan niyo pa ang ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like po ang ating video mga kapatid para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.